Hello mga ka-girlmates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para pa rin sa inyo. Kaya yan mga ka-girlmates, no, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, ako nga ay nagkasakit din ng GERD at tinamaan nga ang aking mental health, no. Nagkaroon din po ako ng depression, anxiety at panic attack. Kaya naman mga ka-girlmates, no, at 2017 nagkaroon ako niyan. At hanggang 2019, alam ko po yung nararamdaman ninyo ay sobrang hirap. Dahil ang lahat ng hirap na nararamdaman ninyo ay naramdaman ko din po yan. Kaya yan, ngayon, ang ating video na ito ay babasahin ko lang naman yung mga tanong sa akin at yung mga sagot ko sa kanila. At baka kasi yung mga tanong nila ay yun din yung katanungan ninyo. Kaya mga ka-girlmates, ito na nga po, no? Basahin natin ang, ayan, no? Sabi ni Rona Tagupa, no? Rona Tagupa, ayan, no? Si Rona Tagupa ay matagal ko na rin po siyang taga-subaybay, taga-subaybay ba? Basta yon, no? Matagal na siya nakasubscribe sa akin, ayan, no? Follower ba kung tatawagin yon, no? Ayun, no? Tapos, at madalas siya sa akin nagko-comment, no? Si Rona, ayan, si Rona, no? Pati pag live ako, minsan lagi siya nandiyan, ayan. Kaya naman, ang sabi nga ni Rona ay, "Hello ma'am, musta na po?" Siyempre, okay lang ako. Okay na okay sa biyaya ni Lord. Ayan, sa biyaya ni Lord ako ay okay. Ayan, sabi niya, "Hello ma'am, musta na po? Ma'am, tanong ko lang po kung lagi ba kayo bloated noon? Ano po, paano po maalis ang pagka-bloated? Po, sana mapansin niyo po. Salamat." Ayan, no? Nareplyan ko na po yan yung kanyang tanong na yan sa akin, no? At ito nga ang reply ko sa kanya, "Hello po, iwas sa pagkain na matigas, mahirap matunaw, at pagkain na magatas, na pagkain na magatas, cheese, malagkit, dapat lagi kang magpatunaw tulad ng mag-walking exercise." Kaya yan, no, mga ka-girlmates, no? Hello sa iyo, no? Shout out sa iyo, Rona Tagupa, no? Ang mga pagkain na matigas, no? Katulad ng, kunwari, baka. Yan, kumain ka ng baka. No, yung baka naman yun, napalambot naman. Pero kasi, pag karne kasi ng mga, karne ng baboy, karne ng baka, no? Kahit sabihin, malambot na yan, napakuluan siya ng maayos, mahirap po talaga siyang matunaw, lalo na po sa mga katulad natin na may sakit na GERD. Ayan. At, ano pa? Katulad na kumain ka kunwari ng burger. Yan, no, burger, katulad grill burger. Ayan, no. Grill burger, ano, hindi naman siya as in talagang naluluto, yung patty niya, no? Kasi ako kumakain din naman ako niya. Napapansin ko na hindi talaga masyadong naluluto talaga. So, napakahirap po talaga tunawin yan. Kahit kumain ka, kunwari, nagmerienda ka ng alas 3 ng hapon ng burger, no, grill burger, no, ganyan ang tsura ng grill burger, no. Mapapansin mo pagdating ng mga 3 ka kumain, no, mga bandang 4, 5, diyan ka na, feel mo para ka nang kinakabag, bloated ka na, hirapan ka na huminga. Kahit magpatunaw ka, ang tagal talaga niya matunaw, ka-girlmates. Grabe po, na-try ko po yan, ang hirap niyan tunawin, tapos lasang sibuyas, no? Kahit hindi mo naman kinain yung sibuyas, inalis mo yung sibuyas, no? Parang na may na-feel kang lasang sibuyas, no? Kasi siguro sa kanya ingredients ng pagkagawa ng patty, no? Siguro binilender siya, tapos nilagyan ng mga ganyan, ng sibuyas, ayan, no? So, dighay lang ako ng dighay, tapos nahihirapan ako huminga, ang bigat talaga sa dibdib, tapos ang kabag ng tiyan ko, tapos parang bukol na bukol yung tiyan ko, matigas yung pakiramdam ng tiyan ko. Ayan, hanggang sa gabi, kakain ako syempre ng dinner, kakain kami ng gabihan, tapos ganoon. So parang ang hirap po talaga matunaw pag mga ganong burger. Kaya kung gusto ninyo kumain ng burger, no, mga ka-girlmates, no, kung halimbawa lang naman namimiss nyo na ang burger, ay pwede po kayo kumain ng burger ng Jollibee. Hindi ko alam kung bakit, pero madami na rin po akong mga ka-girlmates, no, na kumain na rin po ng burger ng Jollibee at okay naman po sa kanila. Kasi para sa akin, yung burger po ng Jollibee, no, bukod sa naprito na siya, no, ibang klase, parang sobrang ang ganda ng pagkaluto ng
patty ng burger ng Jollibee. Napakaganda ng pagkaluto, tas para pa siya naka-steam. So, ganun nga, no, yung burger ng Jollibee, no, yung patty niya, no, para siyang naprito ng maayos, tapos naka-steam, hindi masyado matigas yung laman, tapos sakto lang yung nipis, ayan, no. At ano pa, nakakagutom, ano ba yan? Nakakagutom, ayan, no. Tapos yun, no, ayun na nga. So, okay yun. So, para sa akin, no, maganda. Hindi siya mamantika, yung patty ng burger ng Jollibee. Hindi siya mamantika, malambot, maganda, no. Para siya naka-steam. Siguro nga naka-steam yun, eh. Yung para manatili yung init niya. Kaya yun. Pagkatapos, bukod doon, truck. Yun. May duman lang naman na truck. Excuse me. Ayan. No, bukod doon, no, marami na nga po kong mga ka-girl mates ang sobrang na-enjoy nilang pagkain ng burger ng Jollibee. Nasarapan sila. At yun na nga, napapasalamat sila dahil katulad ko din sila nung kumain ng burger ng Jollibee. Sobrang wow, super excited. Parang first time talagang nakatikim ng burger ng Jollibee. Sobrang sarap. Tapos hindi sila inatake. Ayan. Kaya yun mga ka-girl mates, no, umiwas kayo sa mga pagkain na mahirap matunaw. Kaya yun. At ano pa? No, ano bang tanong niya? Ayun, umiwas sa mga pagkain ng mga ma-cheese. No, cheese. Kunwari, kumain ka ng pagkain na may cheese. Kunwari, kumain ka ng cheeseburger. Ayan, alisin na ninyo yung cheese. O, yung kung anong pagkain na may cheese, kailangan po ninyo iwasan niya. Kasi may gatas din po kasi yung cheese. At iwasan din po natin kumain ng mga milky. Yan, no? Milky tulad ng, ano ba, mga ice cream, no? Syempre may milk yun, mga milky. Tapos, iwasan natin yung mga fruit salad, or yung mga ganun, basta may gatas, may milk, yan, yung mga, may mga dairy cream, yan, bawal din po yung mga dairy cream, kasi talaga sure yan, talagang bloated ka, kakabaging ka talaga dyan, tapos ang tigas ng tiyan mo. Tapos, iwasan ang uminom ng tubig, no? Maganda po talaga ang tubig sa katawan natin, pero yung mayat-mayat ka na umiinom ng tubig, baka masobrahan na po sa tubig, kakainom, di rin po siya maganda sa pakiramdam sa tiyan natin. At umiwas din po sa mga matatamis, tulad ng mga tinapay na matatamis, biskwit na matatamis, umiwas po, nakakapagpakabag po talaga yan, magiging bloated ka dyan, ayan, no? Tapos, kailangan din, ano ba, madami dapat iwasan ng mga pagkain, katulad ng, ano ba, sobrang dami, no? Sobrang, basta yun, sa ngayon yun lang muna. Kasi sobrang dami, hindi ko na maisa-isa. 7 minutes na ako nag-video. Ayan, so, ayun na nga po. Tapos sa next tayo, no? 3 comment lang naman ang babasahin ko ngayon dahil ayokong sumobra ng pagbasa. Ayan, napakadami nito. At sabi naman ni John Ray Magalasin, no? Sabi ni John Ray, ano po ginamot nyo? Ano pong ginamot nyo po sa GERD nyo po? Ayun, tanong niya. Mga ka-GERD mates, ayan. Syempre po, sinagot ko na po ito yung kanyang tanong. Mga ka-GERD mates, no, kung yun din po yung tanong ninyo sa akin, kung ano po yung ginamot ko dati sa aking GERD, no, tingnan nyo naman po ako ay okay naman na ako. Ako ay mataba na, ayan, no. Kita naman ninyo aking, mataba na po ako, no. Pasensya na ako yung namumula kasi, sensitive yung aking skin sa mainit, char. Ayan, no. Sagot ko sa kanyang tanong, no, ano po ginamot nyo po sa GERD nyo po? Sabi ni John Ray Magalasin, sabi ko ang sagot ko sa kanya, hello, kumain po ng saging araw-araw. Totoo po yan mga ka-GERD mates, 4 pieces a day at inom malunggay juice or tea. Ikaw mismo gagawa ng tea at juice. May video ako niyan kung paano gawin. Ayan. Mga ka-GERD mates, no, nung simula ako ay nagkaroon ng sakit na GERD, mga 3 weeks lang po ako uminom ng gamot. So, yung pagka 3 weeks nun, hindi ko na po ininom yung gamot kasi wala siyang epekto. Sobrang hirap na nararamdaman ko, talagang in-stop ko na siya. Ang nangyari, nagpabalik-balik lang ako sa doktor. Pero parehas na gamot din ang ibinibigay sa akin, pero hindi po effective. Ayan, no? Mga ka-GERD mates,
Ang nakatulong po talaga sa akin, sa guard ko, unang-una syempre po, ang Diyos, no, ating Panginoong Jesus, no, ang paggabay sa atin ng Holy Spirit bawat araw, tinutulungan tayo ng Holy Spirit, no, na maging masaya, maging okay yung pakiramdam natin, ayan, no, walang iba kundi ang Diyos po talaga ang nakapagpagaling sa akin. Pero bukod doon, syempre po may mga libreng gamot na ibinigay sa akin si God, no? Yun na nga po ay ang saging, mga ka-guardmates, perfect. Napakagaling, napakamabisa ng saging, no? Kumain kayo ng saging na latundan or lakatan. Ayan, okay po yun. Mas maganda kung kumain ka pa ng saging na saba. Ayan, no? Napakaganda, mga ka-guardmates, no? Sinabi ko lang 4 times a day ang pagkain ng saging. Pero po mga ka-guardmates, ako sobra-sobra po talaga ang pagkain ko ng saging. Bukod sa lumalakas yung katawan ko, naiiwasan yung anxiety ko, naiiwasan yung pagkapanik at ako yung nervyos ko, naiiwasan kasi ang saging ay nakakapagpa-relax, ayan, no? At maganda talaga siya sa tiyan, ayan. At ano pa, malunggay juice. Yung malunggay juice, mga ka-guardmates, meron po ako niyang video kung paano gawin. Ayan. No, malunggay juice, kukuha ka lang sa kapitbahay mo ng dahon ng malunggay o kung meron ka naman, no, gumawa ka ng malunggay juice or gumawa ka ng malunggay tea. Ayan, no? At ano pa nga ba? Meron pang isa. Last na comment ang aking babasahin. Ayan. Sabi rito ni Ambush Pogi. Sabi ni Ambush Pogi, Ma'am, tanong ko lang po, sa akin po kinakapos po ako sa hininga. Minsan left side, minsan right side. Paano po kaya yun, no? Paano yun? Kinakapos siya sa paghinga. So, paano? So, siguro, hindi ko alam kung paano yun. Minsan left side, minsan right side. No, kasi pag ako dati, nung may GERD ako, kinakapos ako ng hininga, talagang, dito eh. Ito talaga eh, parang kung sinasakala yung alam yung, maghihigop ka ng hininga ng hangin, pero mag-stuck siya dito sa dibdib, hanggang dito sa dibdib, tapos, parang, napakahirap eh, no? Nanghirap talaga mga ka-guardmates, no? Ganyan po talaga pag may mga acid reflux, no? Acid reflux, yun, no? At sabi nga niya ay, parang pangit ko naman sa video. Wait. Ayusin ko lang. Para maganda. Yan. Sabi niya, minsan left side, minsan right side. Wala naman po akong ubo o sipon. Ilang taon na po. Baka yung ilong niya. Mga ka-guardmates, normal po yun, ha? Ambush Pogi, normal po yun. Yung nagbabara lagi ilong natin, mga ka-guardmates, nung walang kadahilanan. Hindi ko rin alam kung bakit, pero lagi ako singot lang ako ng singot, pero nakakatulong din po yun yung kasi para maano natin yung hininga natin, no, makahigop tayo, yung, alam niyo yun, sabi ko nga rito, sabi niya, wala naman po akong ubo o sipon. Ilang taon na po ito kapos sa hininga. Nakailang medical na po ako sa work. Okay naman po ang lungs ko, x-ray ko at heart ko. Walang problema sa result. Yung tanong po, ano po ang dahilan? Bakit kapos po ako sa hininga? Sana matugunan mo po ang probes ko. Salamat po and God bless. Ayun. Sa totoo lang po, no, syempre, yung na mga nagtatanong sa akin ay, syempre, nakikita kasi nila ako na magaling na ako, kaya nakakatuwa rin po yung para sa akin at papasalamat ako at may nagtatanong sa akin ng ganyan. Pero po, para po sa mga hindi po nakakaalam, hindi po ako doktor, pero napakasaya po na may nagtatanong to. At ang isinasagot ko lang naman sa kanila, yung mga na-experience ko din, yung mga naranasan ko, at kung ano yung mga ginawa ko. Ayan. Ang sagot ko nga sa kanya ay, hello, pag kinakapos ka sa hininga, normal yan dahil nga tayo ay acidic. Ang gawin mo, wag ka na mabalisa. Dahil kapag nag-aalala ka sa nararamdaman mo, mas lalo kang mahihirapan huminga. Dahil anxiety attack na yan na nag-overthink ka. Kasama sa anxiety, ang hirap huminga. Totoo po yun mga ka-guardmates, no? Pag nag-overthink ka sa nararamdaman mo, tapos nahirapan ka huminga, tapos ayan na si anxiety. Pag nagka-anxiety ka po, no, nadadama yung tiyan natin. Hindi, napapansin nyo, parang biglang
may sumusuntok sa pakiramdam sa tiyan natin, tapos titigas siya, tapos yun na mahihirapan ka huminga, no? So, mas lalo kang nahihirapan huminga dahil nag-iisip ka dyan sa mga nararamdaman mo. Kaya kailangan iwasan natin ang mag-isip na hindi na makakabuti sa nararamdaman natin. Sabi ko rito, nararamdaman mo mas lalo kang mahihirapan huminga dahil anxiety attack na yan, na nag-overthink ka, kasama sa anxiety ang hirap huminga. Kaya dapat isipin mo, normal lang, gumamit ka ng inhaler, no? Inhaler, tama ba? Inhaler na menthol. Ayan ang gamit ko dati, at kumain ka lagi saging 4 pieces a day. Yan, no? Mga girlmates, no? Para sa mga gusto pa, no, makatulong pa yung aking mga pinagsasabi na to sa inyo, no? Mga girlmates, no, pag nahirapan po kayo huminga, tas parang bara ang ilong nyo, gumamit po kayo ng inhaler. Ayan, yan ang dating gamit ko, inhaler, pero meron na pong bago, ayan, no, sa Shopee mabibili. Maganda po siya, alam niyo po mga girlmates, nakatulong yan. Kasi dati lagi ako naglalagay ako ng efficacy oil, gaganon ko, tas aamuyin ko lang. Naamuyin ko. So, lagi ako gumagano para hindi ako mahirapan huminga. Ayan, no? Pero nung nalaman ko, sabi ko, ay, meron palang inhaler, ano? So, ayun, gumamit ako ng ganun. Tapos, yung nakakatulong po siya, maganda, nakakapagpa-relax. So, mga ka-girlmates, napakaganda po nun. Yun po ang gamitin ninyo. Kaya mga ka-girlmates, no, lagi ninyong tandaan, maging masaya po, no? Yan po ang gamot sa mga nararamdaman natin, ang maging masaya ka, no? Manood ka lagi na nakakatawa, no? Panoorin niyo na rin yung video ko kasi hindi naman to nakakatawa, no? Pero kasi nakakatulong, no? Tapos kumain ka lagi ng saging, ayan, no? Tapos ano pa ba? Iwasan ang magmukmok, iwasan ang mag-isip ng mga problema. Ayan, no? Kaya mga ka-girlmates, no, maganda yan, gumamit kayo ng inhaler, tapos iwasan nga yun yung lahat ng mga pagkain para hindi kayo maging bloated, pagkain na mga nabanggit ko kanina. At yun na nga po, ano, ay magandang gamot po ang saging at ang malunggay. At syempre po, walang iba kundi ang Diyos. Kaya maraming salamat mga ka-girlmates, no, 17 minutes and 11 seconds na po kung nagbi-video. Bye!